Gandang umaga mga kapatid, muli tayong mag-aaral ng banal na salita. Sa pagkakataon ito ay pag-aralan natin yung chapter 3 ng John at ito yung gagawin nating part 1. At ito ay may kinalaman kay Nicodemo. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ito: Now there was a Pharisee, a man named Nicodemus, who was a member of the Jewish ruling. So, sinasabi dito ng banal na kasulatan, si Nicodemo po ay isang Pharisee. Ano ibig po sabihin ng Pharisee? Ang Pharisee po ay a member of an ancient Jewish sect distinguished by strict observance of the traditional and written law and commonly held to have pretensions to superior sanctity. So makita natin yung isang Pharisee po, yung Pharisee po, no, kung babasahin po natin sa Old Testament, wala po yung Pharisee. Ang mga Pharisee po ay sumulpot lamang doon po sa panahon ng tinatawag na between the Testament. Yung makikita niyo po doon sa illustration, ang sabi po dito ay, dito sa illustration, pinakikita po na yung Pharisee po, hindi po yan mababasa sa Old Testament. No? Hindi yan binanggit ni Moses at ng mga propeta, sapagkat hindi po sila nag-i-exist ng panahon na yon. So, sumulpot lamang po yung mga Pariseo doon sa tinatawag na between the Testament o yung tinatawag ng mga scholars na 400 years of silence, na kung saan ang Diyos ay hindi nagpadala ng hindi siya nagpadala ng mga propeta. So nakabase lang sila doon sa mga pag-interpret nila ng Bible. Unlike Jesus Christ dito po sa New Testament, si Moses at ang mga propeta binabanggit si Jesus. No, binabanggit yung pagdating ng Kristo. So makikita natin yung si Jesus at saka si Moses at mga propeta in harmony sa kanilang sa isa't isa, na binabanggit ng ating Panginoon Kristo si Moses, at si Moses naman ay ipinakikilala, at si Moses at ang mga propeta pinapakilala yung pagdating ng Kristo. At sinasabi nga doon sa definition ng Pharisee, sila ay strict doon sa observance ng traditional and written law. At yung sinasabing written law, hindi naman po ito yung kautusan ng Diyos kundi ito po yung kautusang isinulat nila base dun sa kanilang tradisyon. Kaya nga, balikan natin yung illustration, makikita natin nung magkatapat itong si Jesus at ang mga Hudyo na nananalig sa mga Pariseo, ay sinabi ito ng ating Panginoon Kristo dito sa Mark chapter 7 verse 6 to 9. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito: He replied, Isaiah was right when he prophesied about you hypocrites, as it is written, These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules. You have let go for the commands of God and are holding on the human traditions. And he continued, You have find way of setting aside the commands of God in order to observe your own tradition. So makikita natin, strict nga sila sa pag-oobserba. Pero strict sila sa pag-oobserba doon po sa mga kautusan ng Diyos, ng tao, sa katuruan ng tao, at hindi sa kautusan ng Diyos. At yan ay in-expose ng ating Panginoon Kristo nung kanyang kapanahunan. Kaya ito pong si Nicodemo na binabanggit dito, si Nicodemo po na isang Pharisee, siya po ay stricto pagdating po doon sa sa mga observance ng mga utos ng tao, at hindi po sila nananalig sa utos ng Diyos. At yun nga, ang sabi po doon, Now there was a Pharisee, a man named Nicodemus, who was a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at night and said, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God, for no one could perform the signs you are doing if God were not with him. So makita, sabi ni Nicodemo,
naniniwala kami na ikaw, no? Naniniwala ako na ikaw ay sugo galing sa Diyos, no? Sapagkat wala namang makakagawa ng mga signs na ginagawa mo kung hindi siya galing sa Diyos, no? Kung ang Diyos ay wala sa kanya. So kaya dumating doon ang si Nicodemo sapagkat para interviewin niya ang ating Panginoong Jesucristo. Interesado siya sa pagkatao ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat nasaksihan niya yung mga signs na ginawa nito. At doon sa kanilang conversation, bagamat hindi na ito binanggit ni John, na pag-usapan nila yung kaharian ng Diyos. Sapagkat nung panahon na yun, talagang hinog na ang panahon, alam na ng mga Hudyo na darating na ang Kristo, yung kanilang hari. So, napag-uusapan, no, yung tungkol doon sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Kaya nga, sabi ng ating Panginoong Kristo sa verse 3, Jesus replied, "Verily, very truly, I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." So, sabi ng ating Panginoong Kristo, hindi mo na makikita ang kaharian ng Diyos kung hindi ka ipapanganak na muli. At yung salitang kapanganakang muli, sa kaisipan ni Nicodemo, yung physical na kapanganakan. Yung kapanganakan galing sa ina, na mula doon sa napupunan ng ina, lalabas yung sanggol. Physical birth ang nasa isip ni Nicodemo. Kaya ang tanong niya, how can someone be born when they are old? Nicodemus asked, surely they cannot enter the second time in their mother's womb to be born. Sabi ni Nicodemus, paano naman ipapanganak ng muli? Matanda na. Hindi naman yan babalik uli doon sa sinapupunan ng kanyang ina para para ipanganak. So, ang kaisipan ni Nicodemo ay may kinalaman doon sa physical. Nakalimutan niya na ang komposisyon ng tao ay nasa tatlong bahagi. No, nilikha ng Diyos ang tao. Nilikha niya na merong spirit, merong soul, merong flesh. At ang tinutukoy ng ating Panginoong Kristo, hindi po kapanganakan ng flesh, kundi kapanganakan ng espiritu. Kaya nga sabi niya po dito doon sa chapter 5, sa verse 5 nitong chapter 3, ang sabi po ay ganito, Jesus answered, verily, very truly, I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and spirit. Sabi doon sa verse 6, flesh gives birth to flesh, but the spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, you must be born again. The wind blows wherever it pleases. You hear its sounds, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of spirit. So makikita natin, yung kapakanakan sa laman, na yung laman, nanganganak ng laman. Yung espiritu, nanganganak ng espiritu. Kapag pinanganak ka sa laman, obviously makikita po niyo, no? Makikita niyo yung pagkakapanganak sa laman. Pero yung kapanganakan sa espiritu, kagaya rin niya ng hangin. Hindi mo nakikita. No? Naririnig mo lang yung sound, pero hindi mo nakikita. So, sa mga tuwid, itong sinasabi ng ating Panginoong Kristong kapanganakan muli ay may kinalaman sa kapanganakan muli sa spirit at hindi sa flesh. So, ikapapanganak ka sa spirit, hindi ka ipapanganak sa flesh. At ipapanganak ka sa spirit, kailangan mong ipanganak muli para ang sabi doon, makita mo ang kaharian ng Diyos. Muli natin mabasahin doon po sa verse 3. Jesus replied, very truly, I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. So, may dalawang bagay po ang dapat nating intindihin dito, no? Maintindihan. Yung pong kingdom of God at saka yung pagiging
born again. So sa mga Hudyo, ano ba ibig sabihin po nung kingdom of God? Alam nila, ito na yung kapanahunan, no? Sa kapanahunan nila, ito na yung kapanahunan ng pagdating ng Kristo. At sa pagdating ng Kristo, dala-dala niya yung kaharian ng Diyos. No? Kaya nga sabi ni Juan, no, magsisi na kayo at magbaptiso sapagkat marapit na ang kaharian ng Diyos. Sa mga Hudyo, ano po ba ang ibig sabihin ng kaharian ng Diyos na kanilang iniintay? Kung tatandaan nyo dito sa Matthew chapter 19, verse 16 to 26, no, yung mayaman na lumapit sa ating Panginoong Kristo para magkaroon siya ng buhay na walang hanggan, ay ganito po yung tagpo. Babasahin po natin ang tuluyan ito upang makita natin yung kahulugan ng kaharian ng Diyos. Sapagkat dito makikita natin gumamit ng iba't ibang mga terminology, phraseology, para maipakita, no? Maraming banggit, pero makikita natin tumutukoy lamang sa isang bagay. Ang sabi po, babasahin po natin doon sa verse 16, "Just then a man came up to Jesus and asked, 'Teacher, what good thing must I do to get eternal life?'" So concerned siya doon sa eternal life. "Why do you ask me about what is good?" Jesus replied, There is only one who is good. If you want to enter life." So kanina, ang concern niya, eternal life, ito rin yung sinasabing life. No? "Keep the commandments." "Which one?" he inquired. Jesus replied, "You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony. Honor your father and mother, and love your neighbor as yourself." Verse 20, ang sabi, "All this I keep." The young man said, "What do I still lack?" Jesus answered, "If you want to be perfect, go sell your possession and give to the poor, and you will have treasures in heaven. Then come, follow me." When the young man heard this, he went away sad because he had great wealth. Then Jesus said to his disciples, "Truly I tell you, it is hard for someone who is rich to enter the kingdom of heaven." So makikita natin, eternal life, kingdom of heaven. No? Tumutukoy lang sa isa. Again, I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for someone who is rich to enter the kingdom of God. Kita niyo yun? Kingdom of heaven, kingdom of God, eternal life. Sabi, when the disciples heard this, they were greatly astonished and asked, "Who can be saved?" So makikita natin, eternal life, kingdom of heaven, kingdom of God, salvation, tumutukoy lamang sa isang bagay. Sa makatuwid, pag pinag-uusapan nila yung eternal life, ito may kinalaman sa salvation. Pag pinag-uusapan nila yung buhay, ang salita ay buhay at ang buhay ay nagbibigay ng liwanag. So makikita natin dito, yung ilaw doon sa chapter 1 po yun, no? Siya na rin yung eternal life. Siya yung nagbibigay ng eternal life. Siya nagbibigay ng life at itong eternal life, yung life, ito rin yung kingdom of heaven, ito rin yung kingdom of God, ito nga yung salvation. Kaya nga, ang ating Panginoon Kristo nung dumating, no, Kristo sa kanyang pagdating, ang ibibigay niya yung salvation. At sa kanyang pagbibigay ng salvation, ibibigay niya yung yung life, na kung yung life na yan ay yung eternal life. Yung ibibigay niya, yung kaharian ng langit o kaharian ng Diyos. Sa makatuwid, yung pinag-uusapan nila dito na na hindi mo makikita ang kaharian ng langit. Ang ibig sabihin po ng ating Panginoon Kristo, hindi mo makikita ang buhay na walang hanggan. Hindi mo makikita ang buhay. Hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Hindi mo makikita ang kaharian ng langit. Hindi mo makikita ang kaligtasan. So sa mga tuwid, kinakailangan, kung gusto mong makita ang kaligtasan, kinakailangan kang ipanganak na muli. At hindi lang makita ang kaligtasan, kundi makapasok ka
doon sa kaligtasan, doon sa kaharian ng Diyos. Ang sabi doon sa sa verse 5, Jesus answered, very truly, I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and spirit. So, yung pong kapanganakang muli, hindi po ito physical. Kasi, ikaw po, kapag ikaw ay ipanganganak muli, ipanganganak ka ng tubig at ng espiritu. At hindi lang yon, kung mababasa po natin doon po sa 1 Peter chapter 1 verse 22 to 25, dito binanggit rin yung kapanganak muli at paano ipapanganak muli. Ang sabi po doon sa verse 22, now that you have purified yourself by obeying the truth, so that you have sincere love for each other, love one another deeply from the heart. For you have been born again. Ayun, yung salitang born again. For you have been born again, not of perishable seed. Ibig sabihin, hindi kayo pinanganak ng flesh, but of imperishable. Ipinganak ka sa Espiritu through the living and enduring Word of God. For all people are like grass. Yung physical na tao ay tulad ng damo. And all the glory is like the flower of the field. The grass withers and the flowers fall. But the word of the Lord endures forever. And this is the word that was preached to you. So, yung kapanganakang muli, hindi po ito nagaganap sa physical. Ang kapanganakang muli ay nagaganap sa spiritual. Meron pong tatlong bagay ka sa iyong pagkatao. Meron kang flesh at ipinanganak ka nga sa flesh ng iyong ina. Meron kang soul at meron kang spirit. At paano ka ipapanganak sa spirit? Ang sabi po doon, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So, para maipanganak ka sa espiritu, dapat ay maipanganak ka sa salita ng Diyos. At para maipanganak ka sa espiritu, dapat maipanganak ka sa tubig at sa espiritu. Kaya napapansin po nyo dun sa Mark chapter 16 verse 15 to 16, ang sabi, go into all the world and preach the gospel. Ibig sabihin, preach the word of God, na whoever believe and is baptized, ano yung baptized doon? Water, shall be saved. At yung sabi nga ni John, binabautismuhan kayo ng tubig, pero ang dumarating sa hulingan ko ay babautismuhan kayo sa Espiritu at sa apoy. At napag-aralan na po natin yan, yung pagbabautismo sa Espiritu sa apoy. No? At nagbigay na rin tayo ng illustration tungkol dyan. No? Meron pang yung Christ na darating, meron hawak na winnowing fork, at sa winnowing fork niya, isa-separate niya yung trigo sa dayami, at yung trigo ay ilalagay niya sa bangan, at yung dayami ay ilalagay niya sa apoy na hindi mamamatay. Ang ibig sabihin po, yung bautismo sa Espiritu Santo, ito po yung pakapanganakan sa Espiritu na kung saan ikaw ay maliligtas. At yung bautismo sa fire, ito po yung kapanganakan sa apoy na kung saan ikaw ay hindi maliligtas. So, yun po yun. So, ang pagiging born again ay yung taong napangaralan ng ebanghelyo at nagkaroon ng pananampalataya rito, at siya ay nabautismuhan sa tubig, at siya ay binautismuhan ng Diyos o ng ating Panginoong Kristo sa Espiritu Santo. Unless na mangyari sa iyo ito, hindi ka makakita ng kaharian ng Diyos. Hindi ka makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ka magkakaroon ng kaligtasan. Whoever believe and is baptized shall be saved. So sa mga tuwid, ang buhay mo sa mundong ito, bagamat ikaw ay nandito sa mundong ito, hindi puro flesh. Ang buhay mo sa mundong ito,
kinakailangan i-consider mo rin ang iyong espiritu. Kung ipinanganak ka ng nanay mo sa flesh, dapat hangarin mo na mapanganak ka sa espiritu. At yan yung tinatawag na being born again. At kung ikaw ay ipinanganak na ng espiritu, ikaw ay mabubuhay na magpakailanman. Yung kakaroon ka ng eternal life. At ito ay sumasalamin din doon sa ating tinatawag na resurrection. Na kung saan doon sa resurrection, kung ikaw ay nabuhay dito sa mundo, sa espiritu, na mas priority mo ang espiritu at hindi mo binibigyang priority ng higit sa espiritu yung iyong physical, no, sapagkat nabubuhay ka dito physical at spirit, no, mas priority mo ang spirit kaysa sa physical. Pagdating po ng resurrection, bibigyan ka ng Diyos ng katawang espiritu, at yung katawang espiritong iyon ay nagdudulot sa iyo makapasok doon sa tunay na kaharian ng Diyos, tunay na kaharian ng langit. At yun po, yung nasa langit. So, nakasalamin dito sa pamumuhay mo sa mundo kung ikaw ay makararating doon. Kung mas priority mo sa buhay na ito, mas binibigyan mong timbang sa buhay na ito ang espiritu kaysa sa iyong flesh. Bagamat hindi mo dapat kalimutan yung flesh. Kailangan pakainin po at busugin mo ito. Pero dapat rin busugin mo ang iyong espiritu para ito ay manatiling buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. So ito yung napag-aralan natin ng mga nakaraang mga video ng ating pong pag-aaral. At sana po ay balikan po ninyo ito yung sa aking channel at hanapin po ninyo yung soul, spirit, and flesh upang sa ganun ay mas higit niyong maunawaan ito pong ating subject na pinag-aaralan. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana po ay natuto kayo sa video ito. At kung bago kayo sa aking channel, sana po ay mag-subscribe kayo at i-ring nyo na rin po yung bell. I-like nyo na rin po at i-share nyo na rin po sa inyong mga kaibigan. At sana po ay mag-comment din po kayo. Kung nagustuhan po ninyo, i-comment po ninyo. Kung meron po kayong katanungan, i-comment po rin ninyo doon sa comment section. At ako po si Nehemia Sayuhay at ito po ang aking channel at taos puso po akong nagpapasalamat sa inyo. Muli, maraming salamat po at huwag niyong kalimutang panoorin ang mga video ito sa inyong harap na screen at kung gusto niyo mag-subscribe, pindutin niyo lang po yung bilog sa gitna. So, maraming salamat po.